dahil dyan, ay nagkaroon po ng talagang ng banggaan. Ito, nagkaroon ng banggaan ang ating Panginoon Jesucristo at ang mga Pariseo. Kasi ang mga Pariseo po, napaka-legalista niyan eh. Very legalism. No? Sabi nga kahit sa pagsusuklay daw ng buhok, no, meron sila sinusunod. At sabi nga sila ay napaka-realistic ng mga tao na yun naman kanilang sinusunod na tradisyon at kultura ay itinuro naman ng tao, hindi ng Panginoon. At yan nga, no, sabi nga doon sa verse 5, tingnan po natin sa verse 5 ulit. Ayan. Sa verse 5, ano po, ayan nga, ipinagbibintangan nila ang ating Panginoon. Yun nga, sabi niya, bakit hindi niya pinasasabihan? So, ibig sabihin, hindi tinuturo ng Panginoon Jesucristo yung kaugalian na yun. Hindi tinuturo sa mga alagad. Kasi kung tinuturo nga naman, nag-uugas sa mga alagad ng kanilang mga kamay. Pero, bakit? Kasi yun ay turo ng tao at hindi turo ng ating Panginoon. At doon sa ano po, sa verse 7, tingnan po natin. Sabi ko diyan, no? Yan, sa 8. Anong sabi ng Panginoon? Sabi ito, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod niyo ay ang tradisyon ng tao. Ito nga, no? Sabi nga po dito, ay pinagbibitan ng kanila ang ating Panginoon. Ito sa verse 5, sabi nga po doon, ay sinasabi nila na bakit hindi sinusunod mo sa verse 5b? Yung sabi doon, bakit hindi sinusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga Panginoon? So, ibig sabihin po, pinagbibintangan nila ang ating Panginoon sa Kristo na hindi sinusunod yung mga turo ng mga ninuno doon sa kabisan po. At ibig sabihin po niyan po, ay nilalabag ng ating Panginoon sa Kristo yung mga kautusan. Pero doon po sa Matthew 5:17, ano po? Matthew 5, wala po diyan, ano? Ang sabi po ng Panginoon doon, hindi ako naparito upang pawalang bisa ang bawat kautusan. Naparito ako upang tututin lahat. Ano po? Ang kaso nga, ano, ang ipinipilit ng mga Pariseo, yung mga kautusan na yun, kultura, tradisyon, ay sabi na, tinuturing nila na ito ay spiritual at dapat sundin. Pero yun po ay turo ng tao. At hindi pwedeng sundin ng ating Panginoon po. Dito po ay makikita po natin ang 4 na tunggalian po. Dito sa eksena ito. 4 na tunggalian ng ating Panginoon sa Kristo at ng mga Pariseo. Ito po niya talaga i-review. Ano po? Sabi po sa una, ang katuruan ng tao laban sa utos ng Diyos. Sabi doon sa 8, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod nyo ay ang mga tradisyon ng tao. Sabi nga, Jesus said, with sarcasm. Sabi nga doon talagang, talagang pagsanuwagaspan. Ano po ang pagsasabi ng ating Panginoon doon sa mga Pharisees, no? Sabi, they wash, sabi nga doon, they wash pots and cups, no? Yung nabasa po natin yan. They wash pots and cups, but not their hearts. The ceremonial washing of their hands could not remove the guilt that stayed there. Sabi nga, magaling kayo. Sabi magaling, sinusunod yung mga tradisyon sa paghuhugas ng mga tasa, sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Pero, ang sabi ng Panginoon, marumi ang inyong puso. Sapagkat ang dapat hugasan sa inyo ay hindi ang mga bagay na yun, kundi ang inyong mga puso. Sapagkat sabi nga, yung guilt, yung kasalanan, na ay nagiging mantsa sa inyong mga puso. Sa inyong mga puso. Sabi nga magaling. Magaling ang mga Pariseo sa mga ceremonial activities, no? Sa panlabas, magaling sila. At meron pa natandaan ko yung sinabi ng Panginoon na Jesucristo. Magagaling kayo, sabi niya sa mga Pariseo. Para kayong mga nicho. Para kayong mga libingan
Pinapuputi nyo, pinipinturahan nyo ng puti ang labas, pero bulok naman ang loob. So, ganyan po ang mga Pariseo. Magaling sila sa mga outward, paglilinis, no? Sabi kayo sa paghugas ng kamay, paghugas ng kinakain, ng pinagkainan. Pero, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, bulok ang puso nyo. Kaya ang dapat sa inyo ay hindi yung panlabas, kundi ang dapat sa inyo ay talagang yung puso ninyo ang ugasan para maalis ang kasalanan. Kaya ang Panginoon sa Kristo ay very rejected siya. Rejected siya talaga sa mga Pariseo. Kaya nga dyan, naalarma sila no? Naalarma sila, kung magkakapuri itong Jesus na ito sa pangangalan. Ay mapupunta ang mga tao sa Kanya at nakaano na tayo. Kasi nga, hindi na tinatanggap ang turo ng ating Panginoon Jesus. Bakit? Dahil makasalanan sila. Kaya ang isang tao, kahit share natin ang salita ng Panginoon, kahit sabihin pa nga, kahit minsan, isang Kristiyano, bakit minsan hindi niya matanggap ang katotohanan? Kapag mayroong kasalanan. Kapag mayroong siyang kasalanan sa kanyang puso. At ganyan po ang mga Pariseo. Hindi lang matanggap ang katotohanan na tinuturo ng Panginoon kasi they are sinners. Sila po, matigas ang puso nila. Ayaw nilang tanggapin talaga ang ating Panginoon at ayaw tanggapin ang turo ng ating Panginoon. Sabi po, ang utos daw ng tao ay nagpapahirap. Nagpapahirap ang utos ng tao. Pero ang utos ng Diyos ay nagpapalaya. Ang batas ng Diyos ay nagpapatawad. Kung matandaan po natin yung babae na nahuli po sa pagkakaroon niya, nandinal siya sa ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi po doon ng mga nagdala sa kanya, ay gusto nila na, kasi noon po, ang kultura noon at ang tradisyon, kapag nahuli ang isang babae sa pangangalo niya, siya po ay binabato hanggang mamatay. Yun po. Yun ay utos ng tao. Utos ng tao. Kaya makita natin, yung utos ng tao, yung tradisyon at kultura ay nagpapahirap. Pero ano po yung batas ng Diyos? Nung lumapit po yung babae sa ating Panginoon sa Kristo, ano pong ginawa ng Panginoon? Sinabi ba ng Panginoon, sige, bakunin niyo kasi naaayon niya naman sa turo Naaayon sa kautusan. At wala kayong pananagutan kung yan man ay mapatay niyo sa pambabato kasi yan ay tradisyon at yan ay puro ng kautusan. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hindi ba pinatawad? Pinatawad yung babae. Ang sabi niya doon sa babae, wala na siya maraming sinabi, umuwi ka na at huwag ka ng magkasala. Kaya ang utos ng tao ay nagpapahirap, hindi po nagkukulong, nagbibilanggo, pero yung batas ng Diyos, ay nagpapatawad. Amen. At sabi nga po, yung batas ng tao nagpaparusa, pero ang batas ng Diyos nagpapatawad at